Good morning and good day sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Lunes sa aming time zone dito po sa Hong Kong, China. It's 6:30 in the morning now at January 11, 2021, and it's Monday here in Hong Kong. Kumusta po ang inyo pong Sunday service kahapon? Kumusta ang mga umattend sa mga simbahan, lalo na po sa Philippines na halos lahat ay bukas na, halos lahat ay ginagawa na ang mga pagtitipon sa kanilang mga local churches. At may mga mangilan-ngilan na wala pa silang gawain sa church. At dito naman sa international, under Jesus the Living Gospel banner, ay Macau lamang po ang meron pong service sa loob ng simbahan. At lahat po ay nasa gardens at mga nasa parks. Doon po nag-gather. So, ito po uli ang inyong abang lingkod, Pastor Rene Alog. At kagalakan ko uli na makapaghatid ng dakilang salita ng Diyos na kailangan natin araw-araw sapagkat sa dami po ng mga challenges sa buhay ngayon, mahalaga po na ang salita ng Diyos ay maging sandigan natin. Mahalaga na ang aalalay sa atin sa mga pagsubok sa modernong panahon ay ang maasahan na salita ng Diyos. Pero bago po tayo manalangin, nais ko pong i-encourage kayo na i-share ang broadcast na ito sa inyong mga FB, Facebook friends at maging multiplier po tayo. At maraming salamat. Umaasa po tayo na nagiging pagpapala po ang ating daily devotional, hindi lamang po sa inyo, kundi sa mga taong nababahaginan nitong araw-araw nating pag-aaral. Nasa YouTube din po tayo, so follow us in YouTube. Ang ating pong YouTube channel ay JLG Space TV. JLG Space TV. At kapag nakapasok po kayo, please subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe. Ganun na rin po yung notification bell upang lahat ng mga future uploads natin ay ma-notify po kayo. Amen. At maganda po ang ating topic ngayon sa susunod na 30 sandali, 30 minuto, ay mapag-uusapan natin ang God can use your mistakes for His good. God can use your mistakes for His good. Kaya i-share nyo na ngayon bago tayo manalangin upang sa gayon ay makaranas po ng pagpapala ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kaklase at mga kamag-anak na pwede ding mapagpala nitong salita ng Diyos na inyong tatanggapin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat uli. Lunes na uli at kami po ay nakatanggap ng mayamang biyaya sa mga gawain kahapon, sa mensahe na napakaganda sa aming online service. This is our season of acceleration, recovery, and season for double portion. Kaya muli, nandito kami upang tumanggap ng mga biyaya ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang araw na ito, bigyan niyo kami ng bukas na kalangitan. Ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala, ang masaganang biyaya sa bawat isa ngayon. Nakasama ko sa pag-aaral at sa mga magre-replay pa mamaya. I speak forth your blessings to flow sa bawat pamilyang na-represent ngayon. Kasihan mo ng banal na espiritu ang mga salita mo na aking ipapangaral ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Ang ating topic, katulad po ng aking inintroduce kanina,
ay God can use your mistakes for His own good, for His good. God can use your mistakes for His good. Yan po ang mensahe nating tatalakayin ngayon. At iuugnay natin ang isang verse. Very familiar po tayo sa verse na ito. Usually, sa New International Version natin binabasa. Pero this time, I want us to read in the Good News Translation Bible. Romans 8:28. For we know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Romans 8:28 in the Good News Translation, ulitin ko lang, we know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Romans 8:28 in the Good News Translation. Napaganda po yung verse na yan. Maaring nagamit na natin, maaring nakukote po natin yan ng word for word. Maaring ilang mga church services ang ating natinad na ito po ang teksto na ginagamit. At nais nating tignan pa ang ibang twist, ibang insights and revelation na napapaloob po sa Romans 8:28 in connection to the topic na ating i-discuss. God can use your mistakes for His good. Let's face it, mga kapatid. You and I do foolish things from time to time. We make mistakes. Tama po? Ito ba ang katotohanan? Ating pong harapin yan and maging totoo lamang po tayo. Nakagagawa pa rin tayo ng foolish things from time to time. Nakagagawa pa rin tayo ng mga mistakes from time to time kahit na po tayo po ay nasa Panginoon na. But nothing you ever do is beyond the capacity of God to use. You may make mistakes, but God doesn't. Di po ba? So nothing you ever do is beyond the capacity of God to use. So ibig sabihin, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay may kapasidad sa lahat ng bagay. Tama po? At lahat ng nagagawa natin, maaring ito ay maganda, mabuti, o nagagawa nating foolish things o mga mistakes. Dahil sa sobrang galing ng Diyos, sa sobrang wisdom ng Diyos, hindi masukat po ang kanyang karunungan at katalinuhan. And meron po siyang capacity to use yung mga foolish things na from time to time nagagawa natin o yung mga mistakes, yung mga pagkakamali na nagagawa natin. I'm not saying sin. Ang sinasabi ko po ay foolish things, mga mistakes na nagagawa natin. So, the Bible says, sa binasa natin kanina, in Romans 8:28, we know that in all things, God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. So, nais lang natin liwanagin po, I'm not saying na kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, magiging bagay pa rin ito para sa ating ikabubuti. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. So, para hindi po tayo pagkamali, unawain po natin. When you make a foolish mistake, God says, I can fit that in too. I can use it
all for good. Yung mga pagkakamali na, alam mo, once in a while, may mga decisions tayong mali. Once in a while, may mga nagagawa tayong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. May nagagawa tayo minsan dahil na ang pinapairal natin ay yung ating sariling unawa at katalinuhan. So I want to be clear though, this is not a promise for everyone. Itong pangako na ito ay hindi ito pangako para sa lahat. Meron pong specific na segment ng sangkatauhan mag-a-apply ang Romans 8:28. Because the verse doesn't say God works everything out for good for those living in rebellion against Him or for those who aren't living for His purposes. Hindi po yun ang nakalagay, ha? Hindi po mag-a-apply ito. Hindi po sinabi ng verse na yan na ang Diyos ay gagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga anak niyang nabubuhay sa pagre-rebelde laban sa Kanya. Hindi niya sinabing ang lahat ng bagay ay magwo-work out for good sa mga anak niyang nabubuhay hindi sa Kanyang mga layunin. Hindi po kasama yon. The promise is for people who come to God and say, I want to live for your purposes. I don't always get it right, but I want to do the right thing. I want to follow you, and I want to trust you. Do that, and God will take it all and use it for His good. Alam mo yung pinagsusumikapan mo namang maging obedient ka sa Diyos, maging faithful ka sa Diyos, maging submissive ka sa kalooban niya. Pero minsan may mga times na sumasablay tayo doon sa ating commitment sa Kanya, yung ating obedience sa Kanya, yung ating faithfulness sa Kanya. Minsan may sablay tayo. Pero dahil nakikita niya ang puso natin, sapagkat yan naman po ang totoo. Ang tao po nakatingin sa panlabas, pero ang Diyos nakatingin sa puso. Nakikita naman niya yung purity ng heart natin. Na kahit na gustong-gusto nating gawin, i-commit ang ating time, ang ating talent and treasure, gusto nating mag-obey sa kalooban ng Diyos, gusto nating maging faithful sa lahat ng bagay. Pero minsan, may mga sablay tayo. Hindi natin nagagawa yung mga dapat nating gawin. Gagamitin niya yon para ituro niya ang tama para sa atin. Gagamitin niya yon para pa rin sa ating ikabubuti. Amen? So, that's a reason for joy. Yan po ang dahilan na kaya dapat tayo ay magalak. Yan ang dahilan na dapat tayo ay maging masaya sapagkat lahat ng ginagawa natin, as long as alam natin na kalooban ito ng Diyos, as long as binibigay naman natin yung ating best sa Kanya. Pero yung nga, sa opening ko kanina, minsan may mga sablay-sablay pa rin tayo. Gagamitin niya yung para turuan tayo ng tama. Gagamitin niya yon para turuan tayo ng dapat. Kasi anak niya tayo. So magkaiba po yung sasadyain mo. Ay, yun pala yun. Kaya kahit mali-mali pala yung ginagawa ko, gagamitin pa rin ni Lord para sa aking ikabubuti. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ito yung gusto mong sumunod, pero sa hindi mo namang sinasadya, sumasablay ka. Iba po yung nagsasadya. At iba yung sumasablay lang
Dahil minsan wala siya sa kalooban ng Diyos. Minsan ang ginagamit na basihan ng desisyon ay emosyon. Minsan ang ginagamit na paraan ng pagdidesisyon ay yung mabilisang desisyon. Ginagamit naman niya yan para ituwid niya tayo. Para sa ikabubuti natin yung pagtutuwid, di po ba? Minsan ginagamit niya yan para disiplinahin tayo. At para sa ikabubuti pa rin naman natin pag dinidisiplina tayo ng Diyos. Di po ba? Very clear po yan sa Romans 8:28. So, that's a reason for us to be joyful. Dahil yung mga bagay na hindi natin sinasadya, pero sumasablay tayo, ginagamit ng Diyos para pa rin sa ating kabubuti at para sa kanyang kapakinabangan. Kasi ginagamit niya yung material para turuan tayo. So, when you put your life in His hands, it doesn't mean you will never goof off again, right? Kapag binigay na natin ang buhay natin sa Diyos, nilagay na natin ang ating buhay sa kanyang kamay, hindi ibig sabihin hindi na tayo nakagagawa ng mali. Hindi ibig sabihin hindi na tayo nakagagawa ng mistakes, ng foolish things. Nakagagawa po tayo. Pero iba po yung panahon na sinasadya natin ang paggawa ng mali, ang paggawa ng hindi tama. Amen? This time, kaya lang tayo sumasablay sapagkat minsan kulang tayo sa kaalaman. Minsan wala tayo sa tamang focus. Minsan kung kani-kanino tayo nakikinig. Minsan hindi na tayo nagtatanong sa Diyos. So, yung mga bagay na nagagawa natin sa mga panahon na minsan ay ginagamit niya yon para turuan tayo ng mga bagay para sa ating ikabubuti. Because you'll still make bad decisions, di po ba? Sorry. Nakagagawa pa rin tayo ng bad decisions. Kaya nga po, inulit-ulit natin tong Romans 8:28 Dahil ito ang parameters nung pinag-uusapan natin na nakagagawa pa rin tayo ng bad decisions, di ba? At nakagagawa pa rin tayo ng mga mess or mistakes sa buhay natin. But God can fit it all into His plans. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos at dahil tayo ay nagmamahal sa Kanya, so lahat ng itong mga bad decisions, itong mga messes na nagagawa natin, mga mistakes na nagagawa natin, God can fit it all into His divine plans. So meron tayong, itong Romans 8:28 ay consolation para sa ating lahat. Reward sa atin na mga nagmamahal sa Diyos at tinawag sa Kanyang banal na layunin. There is no plan B for your life. Wala pong plan B. God knew all the mistakes you'd make before you were born. Meron na tayong blueprint lahat. Hindi po inaayos yung blueprint along the way. Kumbaga, sa isang pagtatayo ng bahay, gagawa na yan ng plano, gagawa na yan ng blueprint, at pag inapprove na yan, susundan na lang yung blueprint na yan. Hindi po pwede na along the way, babaguhin mo yung blueprint, yung plano. Kaya nga sabi ko, there is no plan B for your life. Alam na ng Diyos na makagagawa pa rin tayo ng mga mistakes. Actually, bago tayo ipanganak, alam na niya ang mga mistakes na magagawa natin. He also knew He'd fit those mistakes into His plan. At alam din niya kung paano mag-i-fit yung mga pagkakamali natin
sa kanyang mayamang plano. Ganyan po ka-broad, kalawak yung sovereignty ng Diyos. That means you can relax. Pag tama naman ang motive mo, tama ang heart mo, pero nakagawa ka pa rin ng mali, maasahan mo ang Diyos. Amen? Maasahan mo pa rin siya. So you can stop being anxious. You can stop being anxious. You can move into the new year trusting God's grace is active in your life. So do your best with what God has given you. And God will work everything into His plan. Sabi nga po sa prayer natin, kung sundan po natin, so let us declare, Heavenly Father, I will do my best with what you have given me. You will work everything into your plan. Amen. One more time. Heavenly Father, I will do my best with what you have given me. You will work everything into your plan. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Kita niyo mga kaibigan, makakapag-relax tayo. Hindi na tayo anxious, worried, ibig sabihin nun. Dahil alam natin na mapagkakatiwalaan natin ang grasya ng Diyos, na active na grasya ng Diyos sa buhay natin. Kaya gawin natin ang lahat ng best natin para may alay natin ang buhay natin sa Diyos. Pero kung nakagagawa man tayo ng mga mistakes natin, bahagi na yan ng mga bagay, ang plano ng Diyos na i-fit niya sa kanyang plano sa buhay natin. God will work everything into His plan. Hallelujah. Amen. So this time, mga minamahal, samahan niyo ako sa ating pangwakas na panalangin. Let us pray. God in heaven, maraming salamat muli sa oras na kami po ay tumanggap ng assurance, kasiguruhan, na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin ay para sa aming ikabubuti. Mag-i-end pa rin para sa aming ikabubuti. Dahil kami nagmamahal sa iyo, dahil meron kang magagandang plano para sa amin. Salamat po na minsan din namin intindihan ang lawak nitong Romans 8:28. Pero salamat dahil dahan-dahan mo ring ipinapaunawa sa amin. Pagpalain mong lahat ng ito. I pray, O Lord, for healing sa lahat ng aming mga tagapakinig ngayon na sumusubaybay ngayon, kasama na ang kanilang mga mahal sa buhay. Dumaloy po ang kagalingan sa kanila, ang probisyon sa mga pangangailangan, ang kalakasan sa aming mga kahinaan, ang pag-aliw sa aming mga kalungkutan. O Diyos, umaasa kami sa iyo. Anuman nangyayari sa amin, anumang mga testings and trials na dumarating sa aming harapan, alam namin na lahat ng ito, basta kakapit kami sa iyo, ito'y para sa aming ikabubuti. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kami lagi. Sa araw na ito, we dedicate this day to you. We offer this day to you. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Diyos. Magbabalik po ako at si Pastor Julie mamayang alauna sa ating Hope Hour. At tuloy-tuloy po ang ating mga online activities. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos, ang Diyos ng pag-ibig at kagalakan at kapayapaan. Ito po si Pastor Rene Alo. God bless and Shalom.